guys, it's Mercy and welcome back dito sa aking channel. So ayun guys, I'm so excited for this day kasi isa to sa pinaka-memorable day ko sa aking YouTube journey kasi nga guys, na-receive ko na finally yung aking first ever YouTube sweldo. Ngayon, i-share ko sa inyo kung magkano nga ba yung nakuha ko and yung naging journey ko dito sa aking YouTube channel. So yun guys, without further ado, magsimula na tayo sa ating video. Pinaka-special na araw para sa aking YouTube journey kasi yun nga, na-receive ko na guys yung aking YouTube sweldo. Guys, ito na siya. Ayan, hawak ko na and mamaya i-share ko sa inyo kung magkano nga ba yung aking nakuha. Pero sa ngayon, i-share ko muna yung naging YouTube journey ko dito sa aking YouTube channel. Kung hindi nyo natatanong, matagal na talaga akong nag-YouTube kaso on and off ako lagi. So nag-start ako, chinek ko ngayon lang. Nag-start pala ako 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, 6 years na akong nag-YouTube. And kung mapapansin nyo, hindi pa ganun ka-grow yung aking channel. Sa totoo lang guys, nung nag-start ako, talagang hobby ko lang talaga siya. Gawa ko siya kasi parang nai-enjoy kong gumawa ng mga video, mag-edit, ganyan. Tapos, yung mga kauna-unahang pinapanood ko ng mga YouTuber before, sina Purple Aries, sina Michelle Fan, sila talaga yung as in, pinapanood ko talaga araw-araw. So, naging inspiration sila sa akin na parang natuwa ako na gumawa ng mga videos, ganyan. So, I started na doing videos 2015. From 2015 to siguro masasabi ko 2019, tama ba? 2019 is on and off talaga ako. Kaya kung mapapansin nyo, hindi pa ganun kataas yung subscribers ko. Hindi naman ganun kataas yung mga views ng aking mga videos. Hindi naman kasi ako consistent na nag-upload ng videos. Naging mabago yung pag-grow ng channel ko and lagi akong on and off. Kumbaga ginagawa ko lang yung YouTube kapag may free time ako, kapag may naisip akong content, ganun lang. Hindi kasi talaga siya yung naging focus ko kasi nga may iba din akong ginagawa, may small business din ako before, tapos may mga sideline din. So, hindi talaga siya yung focus ko. Kumbaga hindi ko siya naisip as a career na talagang pagkukunan ko or pagkukunan ko ng aking income. Kaya nga yung lockdown, yung nagka-pandemic na nga tayo, no? So, lahat naman tayo nasa bahay lang, almost 1 year, di ba? Na lockdown tayo and nawalan na din yung business ko, tapos pati yung mga sideline ko, yung mga makeup gigs ko, nahinto lahat yun. So, nasa bahay lang tayo. Kaya, from that moment, naisip ko na gumawa na ulit ng mga videos na gusto ko na siyang seryosohin, parang ganon. Pero syempre, may mga times pa rin talaga na tinatamad ako. So, ang ginawa ko guys, pinipray ko talaga kay Lord na po ako ng site na dapat kong ituloy itong aking YouTube channel. Kasi nga, nangyari guys is naabutan ako ng bagong rules ni YouTube, which is yung 1,000 subscriber, which is na-achieve ko naman na. And then, yung 4,000 watch hours, yun talaga yung medyo nahirapan ako guys. Kasi as you can see dun sa mga previous video ko, mababa lang talaga yung views. Minsan hindi pa nga umaabot ng 100 views, diba? So, mahirap talaga ma-achieve yung 4,000 watch hours kung ganun lang yung views mo. Pero, 2020, nag-start na akong continue sa pag-upload ng videos dahil na gusto ko nga ma-reach yung bagong rules ni YouTube nga na 4,000 watch hours. And then, dumating sa point na binigyan na ako ng palugit ni YouTube na parang 3 months na lang kailangan ko na ma-achieve yung 4,000 watch hours kasi after nun parang mawawala or mag-back to zero, parang ganun yung pagkakaintindi ko. So, alam niyo guys, lagi ko pinag-pray yung kay Lord na sana may manood ng videos ko, na sana ma-reach ko na yung 4,000 watch hours ko, and you know what, talagang God is good talaga kasi before pa man dumating yung mismong deadline ni YouTube is na-achieve ko na yung 4,000 watch hours. At the moment, nag-apply na ako for monetization. After 2 days nga, na-confirm na ni YouTube na ready na yung channel ko for monetization. So, sobrang saya ko noon and talagang nagpapasalamat ako kay Lord kasi dinig niya talaga yung prayers ko. Pero guys, hindi doon nagtatapos ang lahat kasi actually yun pa lang yung simula. Kasi after the requirements of 1,000 subs and 4,000 watch hours, ang susunod mong dapat ibunuin is yung $100 na threshold. Kasi kung hindi ka maka $100 na threshold, hindi ka sasahod sa YouTube. So, yun yung pinaka rules din. So, syempre,
kailangan mong bunuin ulit yon, and hindi po talaga siya ganun kadali. As in, napakahirap. Kaya pre, humiling ulit ako kay Lord. Sabi ko nga sa inyo, lagi ako nagpipray na sabi ko sana po ma-achieve ko yung $100 para maka-receive din ako ng payment if ever lang naman na i-allow ako ni God talaga na maka-receive ng payment. So yun guys, ang ginawa ko, nag-upload ng videos, and hindi ko actually chine-check yung views. Hindi rin ako masyado nag-check sa Google AdSense ko kasi ayoko nga makita yung threshold kasi nga ang baba talaga. Parang sabi ko, ang labo pa nito kasi wala pa siyang $50. So sabi ko, ang tagal pa talaga nito. Until nung in-upload ko yung aking extreme kitchen makeover, doon na talaga nagbago ang lahat. Kasi nung hindi ko pa ina-upload yung video na yon, ang subscribers ko, if I'm not mistaken, 1,000 plus lang or 2,000, mga ganun lang. Tapos yung views ng mga video ko, sobrang baba talaga, walang 1,000. Actually, walang 500. Yun nga, nung dumating na nga yung time na na-upload ko na yung aking extreme makeover video, guys, doon na talaga nagsimula lahat. Kasi almost 1 month, umabot ng 100k views yung video ko na yun, and kaya bigla siyang umangat yung aking threshold. Umangat talaga siya ng mabilis. And then, after that, tumaas din yung aking subscriber, and sobrang na-shock ako doon sa pangyayari niya. Kasi hindi ko siya na-check yung views ng mga video ko. Bihira talaga. Itong video lang sa kitchen makeover kasi ang daming nag-pop up sa akin ng mga comments, ganyan. Na nagulat ako bakit ang daming comment. Tapos doon ko na napansin na, oh my gosh, nasa 100k views na pala siya. Tapos within 1 month pa lang. And first time nangyari sa aking channel yon, sa isang video ko. First time talaga yun guys, kaya hindi ako makapaniwala na ma-reach ko yung 100k views. As in, dun pa lang parang panalong-panalo na ako kasi, alam niyo yun, parang napaka-imposible kasi talaga na ma-reach mo yun ng agad-agad. Unless na lang nakilala kang YouTuber, katulad ko na small YouTuber lang. So, for me, achievement yun sa akin. So, yun, dun na nag-start guys. Kasi yung video ko na yun, yun yung kumita ng malaki talaga. At kung bakit ako naka-reach ng $100 na threshold ni YouTube. So, nung na-reach ko na yon, ayan, nag-note sa akin si YouTube na kailangan ko nang magbigay ng bank account para sa darating na payment, mabigyan na nila ako ng payment. So, hindi ako makapaniwala talaga na darating yung moment na makakasahod ako kay YouTube. Kasi sa totoo lang guys, nawawalan na din ako ng hope. Or actually, hindi ko na siya masyadong iniisip na makakasahod pa ako. Para sa akin, gagawa na lang ako ng videos kasi masaya ako sa ginagawa kong paggawa-gawa ng videos. Pero yun nga, God is good talaga kasi binigyan niya ako ng chance na ma-experience yung first YouTube sweldo. And so, ito na nga yun guys, nakuha ko na. Kahapon nag-email sa akin si YouTube. And then, kanina nakuha na ng kapatid ko yung YouTube sweldo ko. Sobrang happy ko talaga kasi parang hindi ko talaga ma-imagine na, oh my gosh, totoo pala na merong sahod sa YouTube, no? Kasi syempre sabi ko, hanggat hindi ko na-experience, hindi ko masabi, di ba, na kung totoo or hindi. Pero, hawak ko na yung pera, so grabe, totoo talaga na kita ka talaga sa pag-YouTube. So, $168 yung nakuha ko, or yung na-reach ko na threshold. And ang conversion niya sa peso is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6. 7,600 po yung aking first ever YouTube sweldo. Alam ko sa iba, barya lang to, pero for me, laking amount na nito. 1,000 lang yung ma-receive ko kay YouTube. Sobrang masaya na ako nun kasi syempre achievement mo pa rin yun. Dahil alam mo yun, yung hard work mo sa pag-i-edit, sa pag-iisip ng content, sa pag-upload, ito na yung resulta ng hard work mo talaga. And ang saya ko lang talaga guys kasi finally, meron na tayong YouTube sweldo. Ginawa ko tong video na to kasi gusto ko rin mang-inspire ng ibang YouTuber na matagal na pero hindi pa rin sumasahod, na nawawalan na ng pag-asa na katulad ko, o yung mga magsisimula pa lang. Alam nyo, just keep on doing what you love to do. Kung masaya kayo sa paggawa ng video, just keep on doing it. Upload lang kayo ng video, be consistent. Na katulad ko, hindi ako naging consistent, pero
ayan, humabol pa rin naman ako. So, kahit pa paano, worth the wait naman kasi yung pinaghirapan mo is may resulta naman. So, ganun lang, continue lang, and be yourself, yun lang. Ako guys, to be honest, before ako mag-film ng isang video, nagpipray ako na sabi ko, Lord, guide mo ako sa video na to, na sana po yung gagawin kong video is merong kapulutan na aral or pwedeng i-apply ng mga manunood or nanonood sa akin. Ganun ako lagi guys, and I always uplift everything to the Lord na kung talagang para sa'yo yan talaga. Kung ibibigay talaga niya yan para sa'yo talaga yan. No matter what happened, ibibigay talaga yan kung nakalaan yan sa'yo. So, keep on holding your faith to God na tutulungan ka niya. Gusto mong ma-achieve na goal. Happy and be contented. Huwag ka maingit sa ibang YouTuber na bakit sila ganito, ganyan. Just focus on your channel kasi kapag hindi ka nag-focus, mas lalong malalayo yung vision mo or yung goal mo sa gusto mong ma-achieve. Kung meron ka mang nababasa na hindi maganda sa channel mo, pasok dito, labas sa kabila. Ganun lang. Ako ganun lang talaga guys. Hindi ko masyadong dinidibdib yung mga nang babash, di ba? Kasi hindi naman, kahit ordinaryong nag-YouTube is nakaka-experience pa rin ng mga basher talaga. And hindi ko naman pinapansin yun. Basta ako gumagawa ko ng gusto kong gawin. And as long as may nanonood sa akin, or actually kung kahit wala man manonood sa akin, basta gusto ko mag-upload ng videos, mag-upload ako. Kasi yun yung nagpapasaya sa akin. Ngayon, magpapasalamat na ako unang-una kay Lord guys. Kasi si Lord naman talaga yung reason bakit tayo nakaka-receive ng mga ganitong blessings, diba? So, maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy niya akong ginagabayan at binibigyan ng wisdom para makagawa ng mga content. And of course, sa mga subscribers and viewers ko, kung hindi naman dahil sa inyo, wala tayong payment na marireceive kay YouTube. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood dito sa aking channel, sa hindi pag-skip sa mga ads. Maraming salamat po. And syempre, sa family ko na patuloy na nanonood ng mga videos ko, thank you so much. And of course, sa aking husband na sinusuportahan ako sa paggawa ko ng mga videos, and lalo yung doon sa kitchen makeover, talagang part siya doon guys, kasi kung hindi naman dahil sa kanya, hindi ko naman talaga mabubuo yung makeover na yun. Kaya maraming salamat sa aking asawa. Of course, sa mga friends ko na sumusuport sa aking channel, thank you so much sa inyong lahat. And yun, God bless you all. Maraming salamat. Sana patuloy niyong suportahan itong aking channel. So that's it. Again, thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, and share this video. And comment down below for video suggestion. Ano pa ba? And yun, click the bell button para updated kayo sa lahat ng aking videos. And again, gusto ko lang ipahabol, maraming salamat sa mga bago kong nakikilala dito sa YouTube, yung mga nagko-comment sa akin na nagiging katsikahan ko. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Kay Mami Malu, thank you so much Mami Malu, thank you. Sa mga Shih Tzu vlogs natin. Kasi marami din ako natututunan sa inyo. And yun lang guys, huwag kayong susuko, continue pushing yourself and continue achieving your goal. Sabi ko nga sa inyo, it's really worth the wait. So yun lang guys, maraming salamat. Stay at home, pray hard guys, and don't ever forget that God is so good all the time. See ya!